na napakabuti ng ating Diyos. Amen? Are we ready to worship God? Amen. Isang sigaw naman dyan, Jesus! Jesus! Amen. Jesus, we thank you, Lord. Magsisimula na po tayo sa ating gawain. Bago po ang lahat, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Amen. Hallelujah. O dakilang Diyos, Ikaw ay banal, Ikaw ay makapangyarihan, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos na tapat at hindi nagbabago. Salamat, O God, sa umagang ito, Panginoon, na binigyan mo kami ng lakas. Kami ay binigyan mo ng buhay, ng hininga, Panginoon, upang, Lord, maitaas ang iyong banal na pangalan sa araw na ito, O God. Thank you, Jesus, for this wonderful day, O God. Thank you, Lord, for your presence, Lord, O God. Dalangin po namin, Lord, na saliksikin mo po ang aming mga buhay. Panginoong Diyos, lahat po ng mga bagay na hindi kaya-aya, Panginoon, sa aming puso, sa aming isipan, dalangin po namin, Panginoon, ng iyong paglilinis, O God, upang, Lord, maging karapat-dapat po kami na makalapit sa iyong harapan, makapagbigay ng pagpupuri sa iyo, O God, na puno ng kalayaan, O God. Kami, Panginoon, ay masigla, Panginoon, na magbibigay ng papuri at pagsamba sa iyong pangalan, O Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Dalangin ko rin po sa araw na ito, Panginoon Diyos. Lahat, Panginoon, O God, na magagamit mo, Panginoon, sa umagang ito, O God, ang absolute worship, Panginoong Diyos. Let your anointing, Panginoon, ang bumaba sa buhay ng bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang makita, Panginoong Diyos, O God. Hindi yung aming lakas, O God. Salamat po, Panginoong Jesus. Dalangin po rin Panginoong Diyos, ang iyong pagpapala sa aming mga minsahera, Panginoong Diyos, ang magbibigay ng encouragement, ang magbibigay ng message for today, O God. Let your anointing be upon them, Lord. Yung mga salitang lalabas lamang sa kanilang mga bibig ay nagmumula lamang sa inyo, O God. Thank you, Jesus. Let your power, O God, ang makita sa buhay naming lahat, Panginoong Diyos. Salamat po, Jesus. Lahat po ng gawain ng kaaway sa umagang ito ay kinakansela po namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, there is no power and authority of Satan in this place, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Lord. We declare the victory. We are victorious in the name of Jesus, and we will shout, O God, and we will sing and we will dance for your glory, Jesus. Hallelujah. Salamat po, O God, sa inyong mga kamay na po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Sa iyo lamang po, Panginoong Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo na po'y umawit sa ating Panginoong Diyos. Amen. At as it says in Psalms chapter 96 verse 8, ascribe to the Lord the glory due to His name. Bring an offering and come into His courts. Amen. So we give glory to the Lord today, and He deserves our best worship to Him, for Him. Oh God, thank you, Lord. Hallelujah. Was a cross that saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. Give you glory, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Let's sing how
oh my God. Yes, Jesus. Thank you for your love, oh Jesus. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory. Give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, that saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. Let's sing that saved me, that saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. Let's sing Tedoy, Tedoy, Gloria, Gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yes, Lord. A ti Jesús. With the crown of thorns, you became my king forever. With the crown of thorns, yes, oh God, you became our King Jesus. You became my king forever. With the crown of thorns, you became my king forever. That saved me. Yes, Jesus, thank you for rescuing us, oh Lord. You set me free. Let's sing that saved me. That saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. Let's sing that saved me. That saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. Yes, Lord, we give all the glory to you, God. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, Jesus. Yes, oh Lord. Oh, we love your presence, oh God. We sing for you, Lord. Hallelujah. Come on, church. Let's shout. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious.
know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Come on, church, let's sing in Spanish. Glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré. Glorioso. Nadie como tú. Yes, Lord, hallelujah. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, porque bueno cantaré, eres el Señor. Declararé, nadie como tú, glorioso, glorioso. Aleluya. Cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré. Glorioso. Nadie como tú. Te adoramos, Señor. Aleluya. Eres el razón de nuestras canciones, oh God. Tu luz aleluya. Aleluya. Señor. Tú
namin na tapat, ang Diyos namin na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya Panginoon, O God, hallelujah Jesus, tanggapin mo po ang aming mga pagpupuri, Panginoon, O God. Binibigay lamang po namin sa inyo, Panginoong Jesus, O God. Dahil sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon, Ikaw ay aming kailangan, Lord Jesus. We need You more, Lord Jesus. Every day in our lives, Lord. Every minute, every seconds. Every day, O God. Hallelujah. Oh, Jesus. Come fill this place with Your presence, Lord. Come fill each and everyone's heart with Your presence, O Lord Jesus, O God. Oh, Jesus. I need You more than yesterday. I need You more than words can say. I need You more, like never before. I need You more. I need You, Lord. I need You more than yesterday. I need You more than words can say. I need You more than never before. I need You, Lord. I need You, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by Your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need You more. Yes, oh God. Ikaw ay aming kailangan, Panginoon. More than yesterday, Lord Jesus. We need You, God, every day in our lives, oh Lord Jesus. Hallelujah. Than never before, I need You more. I need You, Lord. I need You more than yesterday. I need You more than words can say. I need You more, God, than never before. I need You, Lord. I need You, Lord. More than the air. Yes, oh God, more than the air that we breathe, Lord. More than this song that we song, Lord Jesus. Hallelujah. All we need is You, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, as time goes by, I'll be by Your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need You more than yesterday. I need You more than words can say. I need You more, oh God, than never before. I need You, Lord. I need You, Lord. We give You the highest praise. We give You the highest praise. We give You the highest praise. Yes, oh God, because You deserve it, Jesus. We give You the
on, church, we give the highest praise to God. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Oh, we give Jesus the highest praise. Give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Oh, we give Jesus. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. I need you more. Yes, oh God. More than yesterday. Hallelujah. Tunay po, Panginoon, oh God. Ikaw ay aming kailangan sa araw-araw ng aming mga buhay, oh God. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more. Whenever before, I need you more. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Yes, oh God. Tunay po, Panginoon, oh God. Na sa lahat ng pagkakataon sa aming mga buhay, sa lahat ng oras, Lord, sa lahat ng panahon, Ikaw ang aming kailangan, Panginoon. More than anything, Lord God, wala po kaming ibang hihiling kundi Ikaw lamang po, Panginoon, O God. Sapagkat kung meron kami, Panginoon, O God, lahat ng meron kami dito, Panginoon, sa mundong ito, ay galing sa iyo, Lord Jesus. Hallelujah. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, Lord, tanggapin mo po ang aming mga papuri, ang aming mataas na pagsamba, pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, Panginoon, na sa iyo lamang po namin iniaalay, Lord Jesus. Because you alone deserve it all, Lord Jesus. There is none like you, Lord. There is none like you, Jesus. Our Lord who save us. Our Lord who give us everything. Our Lord who love us. Hallelujah. Oh, Jesus. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. Yes, God. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you, Jesus. There is none. Yes, oh God, there is none like you, Lord. You alone, oh God, are worthy of all these praises. No one else, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. No one else. Yes, Lord. Come fill our hearts with your presence, Lord. And find there is none like you.
search for all eternity. There is There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I search for all eternity long and find there is none. I can search for all eternity long and find there is none like you. I can search for all eternity long and find there is none like you. Yes, O God. Wala nang iba, Panginoon, na makapagpupuno sa aming mga puso kundi Ikaw lamang po, Panginoon, O God. Ikaw lamang po, Panginoon, O God. Ang aming kailangan, O God, ang siyang makapagpupuno sa aming mga puso, Panginoon. Ang kagalakan mo, Lord. Ang kalakasan mo, Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, O God. Dahil tunay nga, Panginoon, O God, na wala kang katulad. Walang ibang Diyos. Hallelujah. Na aming pupurihin. O God, na aming itataas sa aming mga buhay, Lord God. Thank you, Lord, dahil nandyan ka lagi sa aming mga buhay, God. Thank you, Lord, dahil lahat ng meron kami ay galing sa iyo, Lord God. Ang aming mga buhay, ang aming mga hininga, ang aming kalakasan, Lord. Salamat, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang nagbigay ng lahat sa amin, Lord. Kaya, Panginoon, O God, lahat ng aming mga kalakasan ay binibigay namin sa iyo. Ang lahat, Panginoon, sa aming mga buhay, ang lahat ng meron kami, Lord, sa iyo lamang po namin binibigay, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, O God, sa kabutihan mo, sa lahat ng biyaya mo, Panginoon, O God. Dahil sa biyaya mo, Panginoon, kami nakakatayo. Sa biyaya mo, Panginoon, kami nakakapagpuri, Panginoon, O God. Thank you, Lord, O God. Salamat na marami, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa iyo po lamang, Panginoon, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng pagdakila, ang lahat ng gloria, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon, O God. Hallelujah. Sa iyo po, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon, O God. Panginoon naming Jesus. Dakila ka. Dakila ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Patuloy ka nga po, Panginoon, na kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay. O God, let your love remains in our hearts, O God. And let your love, O God, overflow, Panginoon, O God, sa buhay ng bawat isa. Because love, that love, Lord God, that comes from you alone, O God, ay walang katulad, Panginoon, O God.
Thank you, Lord, for everything, God. To you alone, oh God, be exalted and be glorified in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah, church. Good morning po sa lahat, mga kapatid. Good morning. Amen. Napakasarap po magpuri sa Panginoon, mga kapatid. Hindi po ba? Sino po nakaranas ng Holy Spirit ng Panginoon? Amen. So hindi ko na po patatagalin pa, mga kapatid, dahil ako po ang naatasan sa encouragement ngayong araw. And ang pag-uusapan po natin ngayong umaga is all about integrity. So what is integrity po ba, mga kapatid? Sabi po nung kaibigan kong si Google, sabi niya po, ang meaning daw po ng integrity is the quality of being honest and having strong moral principles. And yung isa pa pong meaning niya, sinabi po, the state of being whole and undivided. So, pure, kumbaga, buo. And itong integrity ito, mga kapatid, there are 5 values of integrity. Unang-una po is yung honesty, trust, fairness, respect, and responsibilities. So, ibig sabihin po, yung alam na natin kung ano yung tama at mali. At yung kahit na walang nakakakita sa ginagawa natin, we choose to do the right thing. Sinabi nga po dito sa 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink, or whatever you do all the glory of God. So dito, mga kapatid, kung gagawin natin lahat ng bagay as tayong mga Kristiyano, hindi natin kailangan ng mga mata para gawin natin kung ano yung tama, hindi kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. We have to be honest. Sinabi nga doon, no? 5 values of integrity. We have to be honest. We have to be fair. And we must show respect, mga kapatid. Dahil tayo, kahit nasa labas tayo ng iglesia, naglilingkod pa rin dapat tayo sa Panginoon. So hindi lang dapat tayo dito naglilingkod, hindi lang dapat tayo naglilingkod sa bahay, sa kwarto, dapat pati sa labas. Kasi, mga kapatid, kapag lumabas tayo, hindi naman dapat tayo makimundo kung ano yung nangyayari sa labas, hindi dapat tayo makiayon sa kung ano yung nangyayari. Hindi dapat tayo makisali pa sa kung anong nangyayari sa labas. Tayong mga Kristiyano, alam natin kung ano yung tama, kung ano yung will natin, kung ano yung purpose natin dito sa mundo. So hindi natin dapat kinakalimutan yun, mga kapatid. Hindi dapat nga, mga kapatid, hindi doon tayo kumukuha ng lakas sa Panginoon, dahil yung connection natin sa Panginoon, mga kapatid, itong integrity na pinag-uusapan natin ngayon is mas lalong tatatakto sa isip at puso natin kung yung relasyon natin sa Panginoon ay mas matibay. Kasi minsan, mga kapatid, di ba, kapag nasa labas na tayo sa trabaho, may mga ibang tao na tayo nakakasalamuha. Nandun na yung may ginagawa tayong mabuti, may maganda tayong ginagawa. Minsan kasi, mga kapatid, may mga tao din, may mga Kristiyano na gumagawa lang ng mabuti at ng tama kapag may nakakakita.
parang yung sinabi ng Panginoon dun sa mga Pariseo, di ba? Mga hipokrito. So tayo mga kapatid, I believe, dito sa iglesia to, walang hipokrito. Amen. Tayo mga kapatid, dapat yung ginagawa natin, kahit paglabas natin namin, nakakasalimuha tayong ibang tao, naka-align pa rin dun sa purpose natin. Kasi mga kapatid, sometimes we tend to please the eyes of people. But we forget to please God's eyes. And doon na nag-uumpisa yung mawala yung integrity sa buhay natin. For example lang mga kapatid, may photo po dito na dalawa. Kung papipiliin kayo ng dalawang ilog, anong pipiliin nyo? Yung nasa taas o yung nasa baba? So karamihan po yung nasa baba. So karamihan nasa taas. Okay po, sige po. So diyan lang po yung yung photo. So karamihan nasa taas. Kasi po, di ba, parang yung nasa taas napakaaliwalas. And yung sa baba naman po parang luma na hindi natin mawari kung ano man yung nasa paligid niya. Pero mga kapatid, alam niyo po ba? Ayun po yung nabanggit ko. Sometimes yung mata natin is madaling ma-deceive. Kaya nawawalan tayo ng integrity. Kasi mga kapatid, itong nasa taas na to, na photo na to, ayan po yung Amazon River. And ayan po yung napakadelikado po para sa tao niyan. Kaya po, kaya ayun po yung madali tayong ma-deceive through our eyes. And yung nasa baba mga kapatid, kung mapapansin nyo, maaliwalas din naman siya. But yung paligid niya is pwedeng may mga tao dyan. So nandun pa rin yung purpose natin, yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, na naka-align pa rin siya sa kung ano yung dapat na gawin natin. Kasi mga kapatid, kung nandun tayo sa ilog na nasa taas, sino yung tao doon? Sino yung mga madi-disciple natin doon, di ba? So sometimes mga kapatid, God give us yung options. But tayo mga kapatid, yung integrities nawawala kasi ang dali nating ma-deceive. Through our eyes, nagja-judge agad tayo ng napakadali. So by choosing the right thing mga kapatid, hindi lang siya basta-basta sa kung ano yung maganda sa paningin natin. Minsan, bago tayo pumili, dapat naiisip din natin kung ano yung purpose natin. Kung ano yung magagawa natin dun sa lugar na yon. Kung ano yung mga posibilidad na magagawa natin dun. Yung responsibilities natin bilang mga Kristiyano. Kaya mga kapatid, ayan yung naging photo ko. Kasi nakita ko sa babang picture na may mga tao, may mga bahay. And dun sa isang ilog is wala. And sinearch ko po na ang Amazon River is napakadelikado para sa mga tao dahil dun po sa napakalakas na alon. So hindi po siya advisable para sa mga tao. So choose the right thing mga kapatid. Even though walang taong nakakakita, choose the right thing. Itong integrity mga kapatid, ito yung palagi natin nakakalimutan. Yung integrity na dapat na tumatatak sa atin, na kahit kakilala na natin, close na natin, na hindi pa nakakilala sa Panginoon, minsan tayo pa yung nahihila. Yung kahit alam naman natin na, alam na natin na hindi na tama, but still, natin na wala namang nakakakita. But ang Panginoon is nakikita ko anong ginagawa natin. So choose the right thing mga kapatid, and huwag po natin kakalimutan na ang Panginoon is palaging nakikita kung anong ginagawa natin. So yun lamang po mga kapatid, at lahat po ng papuri para po sa Panginoon. And samahan niyo po ako sa panalangin mga kapatid. Hallelujah, Father, Panginoon, pinupurit, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa salita, Panginoon, na binigay mo sa amin, Lord, na ikaw na nga po, Panginoon, ang tumulong sa bawat isa, Panginoon, sa amin, Lord, na itatak, Panginoon, itong integrity, Panginoon, sa aming puso't isipan, Panginoon, na
maitatak na to sa aming mga buhay, O God, Lord, na kami gumawa ng tama, Panginoon, ang naayon sa iyong salita, Panginoon, na kahit walang nakakakita, Panginoon, ngunit ikaw lamang, Panginoong, nakakakita, O God, Lord, na magawa namin ng tama lahat, O God, Lord. Lord Jesus, Panginoon, maraming salamat for this opportunity, O God. Ikaw na nga po, Panginoon, ang mag-bless, Panginoon, sa pulpitong ito, Panginoon, at sa aming mensahera ngayong araw, Panginoon. At tinudulog ko na rin po, Panginoon, ang mga malilikom, Panginoon, ngayong umaga, O God, Lord. Ikaw na nga po, Panginoon, ang magbalik, Panginoon, ng 100-fold blessings, Panginoon, sa mga magbibigay, O God. At ikaw na rin po, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, sa mga kapatiran na wala pang trabaho, God, Lord. Provide what they need, Panginoon. Ikaw po ang great provider namin, Panginoon. Ikaw na nga po, Panginoon, ang humipo, Panginoon, sa puso at ng bawat isa. Lord, maraming salamat. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So tayo po yung awit para sa ating Panginoon. Let's Praise. offer a Amen. song for God. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. I've been born again.
Jesus. Wala po palang mic. Yeah? Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Amen. Ang lakas po, di po ba? Kahit wala pong sound yung mic, malakas po yung boses ko. So praise the Lord. All the glory belongs to God po mga kapatid. Have a blessed morning po sa lahat po ng ating nanonood sa ating live streaming mga kapatid. I know na patuloy kayong nagsosuporta, nakikijoin sa ating gawain. God bless you all mga kapatid. May the Lord bless you more and you stay until the end dahil alam ko po na mangungusap po ang Panginoon sa bawat isa. Amen. So mga kapatid, kumusta po tayong lahat? Praise the Lord. Amen. Why we are here? Jesus is the reason, di po ba? Jesus is the reason why we are here to serve Him, to praise Him, to worship Him, to give thanks to the Lord. Amen. To adore Him. Amen. Salamat po sa Panginoon sa oras na ito mga kapatid. Tunay nga pong hindi po ako gaano nakatulog kagabi. Kaya mukhang puyat po yung itsura ko. Pero praise the Lord. Nandito pa rin ako na handang mag-serve sa Panginoon. Amen. So, alam ko po na lahat po tayo ay busy. Mga kapatid, sa ating nag-start na po yung summer. Di po ba dito sa Ibiza? Alam ko po na lahat na po tayo ay busy mga kapatid. So, let us pray one another mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, let us pray. Shall we all stand mga kapatid? Father in heaven, we glorify your name, we praise you, and we exalt your name on high, O God. Father, here I am, Lord, in the front of my brethren, so Lord Jesus. I humbled myself to you, Lord God. Lord, forgive me, Panginoon, anuman Panginoon, ang pagkukulang ko sa iyo, anuman nakikita mong karumihan sa aking puso, aking isipan, sa aking buhay, Panginoon. Linisin mo nga po ako na yung banal na dugo, Panginoon, upang kaaya-aya ako at kalugod-lugod na magsasalita sa harapan ng aking mga kapatiran, Lord God. Lord, use my life, Lord. Lord, ikaw pong magsasalita sa umagang ito sa aming lahat, Panginoon. Mangusap ka po, buksan mo pong aming mga puso. Mangusap ka po, Panginoon, ayon po, Panginoon, sa kalooban mo sa oras na ito. Lord, in the mighty name of Jesus, anoint my lips, Lord. Let your will be done today. Let the Holy Spirit take control of everything, Lord Jesus. Lord, ang mga salita mo po, Panginoon, na ito, Panginoon, ay offered to you, O Lord Jesus. Wala po akong magagawa, Panginoon, kung wala ka po sa aking mga buhay, sa aking buhay, Panginoon. So Lord, help me, Lord. Give me wisdom and knowledge to share your word today, O Lord, in the mighty name of Jesus. Father God, I commit everything into your hands, Lord. Ikaw na po, Panginoon, ang bahala, Panginoon. Touch every heart, O God. Lord God, tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na makapagpatuloy at anyong mga salita ang aming lalakaran at iyon ang aming kalakasan, O Lord Jesus. Lord, we commit everything into your hands, O Lord. This is my prayer, Lord Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Are you blessed, mga kapatid? Amen. Napakasarap po magpuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya patuloy lang po tayo maglingkod sa Panginoon. And sa umagang ito, mga kapatid, it's all about Jesus. We talk about Jesus. Amen. Sa lahat po, Panginoon, sa lahat po, mga kapatid, na nangyayari sa buhay po natin, there's a reason. Di po ba? Lahat po may purpose sa buhay po natin, mga kapatid. So sa umagang ito, mga kapatid, ang ating pong topic ay, ang ating pong pag-uusapan ay, obey to love through humility. Sumunod sa pag-ibig sa pamagitan ng pagpapakumbaba. Amen. Napakasarap pong pakinggan, mga kapatid, yung obey to love
true humility, mga kapatid. So, bakit siya pagsisilbihan? Bakit hindi niya ako pagsilbihan sa halip? So yung word na mga ganun, mga kapatid, why should I serve Him? Why doesn't He serve me instead? So ang ganitong uri ng pag-uugali ay salungat sa katangian ng isang tunay na disipulo ni Kristo. If you are followers or disciple of Christ, mga kapatid, hindi po dapat ganun ang pag-uugali mo. Amen. Hallelujah. Yung attitude of a true disciple of Christ, this kind of attitude, mga kapatid, ay hindi po sana nasa atin. Amen. Hallelujah. So, mga kapatid, sa daan patungong Jerusalem, nag-aaway ang mga alagad ni Jesucristo kung sino ang magiging pinakadakila sa kanilang sarili. It says, in Mark 10:43-44, Jesus said, whoever wants to become great among you must be your servant, and wants to be first must be slave of all. Mark 10:43-44. We will see today po, mga kapatid, makikita po natin how to spell out in action, mga kapatid. So let us read our text for today, mga kapatid, sa John chapter 13, verse 1 to 17, mga kapatid, 17. So himay-himayin po natin ito, mga kapatid. Amen. So, the disciple to great in God's kingdom, mga kapatid, must be their servant and slave of all. The reason is that even the king, mga kapatid, of the kingdom did not come to be served, di po ba? Sabi po sa Mateo 20:28, mga kapatid, did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom of many. Hallelujah. Praise God. Salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon. Ang dami natin pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Di po ba, mga kapatid? Napakarami. Kung umpisahan mong magpasalamat, hindi ko alam kung matatapos ka nga magdamag. Umpisahan mo ng pagpapasalamat sa umaga, paggising mo pa lamang, mga kapatid, anong ibinigay niya? Napakagandang hininga, di po ba? So the Lord, how much we love us, mga kapatid. Pag-ibig, number 1, letter A. Love in authority. Pag-ibig at autoridad, mga kapatid. How does Jesus act of washing feet show love and authority? Paano pinakita ni Jesus ang paghuhugas ng mga paa ng pagmamahal at autoridad? So how does Jesus, Mira, kung paano ginawa ng Panginoon, paano ipinakita ni Jesus ang paghuhugas ng paa at pagmamahal at autoridad, mga kapatid? Jesus knew that the time had come for Him to fulfill His mission, mga kapatid, of paying the penalty for the sins of the whole world. So verse 1, mga kapatid, sa ating pong teksto. Hallelujah. Sa John 13, verse 1. Bago sumapit ang pista ng Paskuhan, alam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras upang iwanan ang mundong ito at magpunta sa Ama. Dahil mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan, minahal niya sila hanggang katapusan. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ginawa niya po ito dahil mahal niya tayo. Mahal niya tayo at mahal niya ang sanlibutang ito. Ang nagpapayag ng kanyang pag-ibig, He loved the world, and this is the expression of His love. Napakasarap po ang pagmamahal, damhin ng pagmamahal ng ating Panginoon. There is no one else to love you an unconditional love. Kaya dapat siya ang papurihan mo. Amen. Sa buhay mo. The Father had given Jesus for over everything. In verse 3, mga kapatid. Lalo na sa gawain ng kaligtasan. Amen. Po natin. Amen. Knowing all this, choose to demonstrate His love. Bago pa man ang hapunan na ipasok na ng Diablo sa puso ni Judas, anak ni Simon Iscariote, na ipagkanulo ni Jesus.
alam ni Jesus na ibinigay na ang kanyang ama ng lahat ng bagay at siya ay nagmula sa Diyos at papunta sa Diyos. Amen. So knowing all this, He chose to demonstrate His love for His disciples, mga kapatid. Jesus' action proved His faith and obedience, mga kapatid. Everything happened from this point, happened as He allowed it happen, even Judas' betrayal, mga kapatid. Yung pagtraidor ni Judas, mga kapatid, this show the grace of God through Christ. He didn't have to go to the cross and He didn't have to save us, but He did, mga kapatid. He did His own free will. Di po ba, mga kapatid? So salamat sa Diyos. So ang dami natin pwede pagpasalamat, mga kapatid, di po ba? Hallelujah! Salamat po sa Panginoon, His own free will. Ginawa niya po ito sa kanyang sariling malayang kalooban. Di po ba, mga kapatid? Sariling malayang kalooban. Hindi po sa pilitan. Ganon po tayo kamahal ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, sabi po niya, love in authority. So, letter B na po tayo. Amen. Praise the Lord. Nandyan pa po ba kayo? Hallelujah. We enjoy the Word of God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Number 2, the washing of faith, mga kapatid. Ang paghugas ng paa. John 13, chapter 4, verse 11. Let us read. Tumayo siya sa pagkahapunan at naghubad ng kanyang mga panlabas na damit at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos ay naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulan niyang hugasan ang paa ng mga alagad at pinunasan ang mga ito gamit ang tuwalyang nakabigkis sa kanya. Hallelujah! Sa iyong palagay, bakit ayaw ng mga disipulo na maghugas ng paa ng isa't isa? And what was the significance of Peter's and Jesus' response? Ano po ba ang kalagayan ng tugon ni Pedro at ang Jesus, mga kapatid? An act of kindness and generosity, mga kapatid, mag-reflect po sa buhay po natin. Reflect in your life, mga kapatid, in what ways I am like the disciples. Kaya sinimulan ni Jesus na hugasan, di po ba, mga kapatid, ang mga paa ng kanyang mga disipulo. Dinamitan ng kanyang sarili gaya ng gawain ng isang alipin. Di po ba? Sabi po dito, not one of the disciple was willing, ang handang magpakumbaba at maghugas ng ibang paa. Hindi lamang po sila nagkaroon ng problema with pride. With pride. They were slow to learn, mga kapatid. Sumunod kay Jesus sa loob ng 3 taon, mga kapatid. 3 taon na sumunod sila sa Jesus. Ngunit hindi nila nauunawaan ang aral ng pag-ibig. The lesson of love through humility. In what ways po? Sabi ko nga kanina, in what ways po na katulad po tayo ng disipulo? Tayo po ang makakasagot niyan. Nagprotestas po si Pedro ng kumilos si Jesus upang hugasan ang kanyang mga paa. When they were in the region of Caesarea Philippi, nagprotesta po rin si Pedro nang sabihin sa kanila ni Jesus na siya ay magdurusa at mamatay sa kanyang mga kamay ng punong sadardote, mga kapatid. We can see in Mateo 16:22. So Peter saw Jesus, the Lord, bilang Panginoon. Ngunit hindi niya nauunawaan hanggang sa punto na naniniwala siya na hindi niya dapat ginagawa ang kanyang ginagawa ngayon. Dahil dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, kahabagan ka nawa, Panginoon. Hindi po kailanman mangyayari iyon sa iyo. So hindi po niya dapat ginawa ang kanyang ginagawa ngayon. But Jesus' response in verse 7 to 8 shows that there was more, mga kapatid. Shows that there was more to what
was doing that what could be seen, mga kapatid. In his first response, in verse 7, sumagot si Jesus, sabi po dito, hindi mo naiintindihan ngayon kung ano ang ginagawa ko. Subalit, pagkatapos ng mga ito'y maintindihan mo rin. Verse 8, sinabi ni Pedro sa kanya, hindi ninyo hinugasan kailanman ang aking mga paa. Sumagot po si Jesus, kung hindi kita hugasan, walang kang bahagi sa akin. Amen. So shows us that what was involved was spiritual cleanliness more than physical, mga kapatid. Hallelujah. Nakakasunod po tayo? Gusto kong makarinig ng hallelujah. Amen. Glory to God. Spiritual cleanliness kaysa physical, mga kapatid. We are not enough. We are not good in ourselves and need Christ to make us clean from sin. Hallelujah. Alam niyo po, bago ko ginagawa ito, ang dami kong thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, sa buhay na pinagkaloob mo sa akin. Thank you, Lord. Nandito ako. I will serve you. Doon ko nauunawaan nung nabasa ko ang tekstong ito, mga kapatid, na what shall I do for you, Lord? Kulang ang pasasalamat na thank you, Lord. But I serve you with all my life, Lord, until the end. Help me, Lord. Magpatulong po tayo sa Panginoon. Amen. Kasi hindi natin kaya kung wala yung tulong ni Lord sa ating mga buhay. Amen. So, punta na po tayo sa letter C. Amen. Yes, mabilis po tayo, kaya makinig po tayo at napakaganda po itong ating mensahe, ang mensahe ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. So number C, anong ibig sabihin ng paghugas ng paa? What washing the feet meant, mga kapatid? Sa inyong palagay, bakit po hinugasan ni Jesus ang mga disipulo? Sa John 13, verse 12 to 17, so what was He trying to teach us? Ano ang sinusubukan niyang ituro po sa atin? Sabi po dito sa verse 12, matapos niyang hugasan ang kanilang mga paa, nagsuot siya ng kanyang damit na muling naupo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, naiintindihan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinawag ninyo akong guro at Panginoon at Ama kayo. At Panginoon at tama kayo. Dahil ngayon nga ako. Amen. So obvious reason kasi madumi ang kanilang mga paa. Di po ba, mga kapatid? Isa pa pong dahilan, bilang kanilang Panginoon at Guro, ninais po ni Jesus na kanilang dapat siyang tularan bilang halimbawa at maghugas ng kanilang mga paa sa isa't isa. Yun po ang gustong ituro po ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Amen. Ng paa sa isa't isa. Jesus wanted to set an example for them to follow, mga kapatid. Jesus set an example, mga kapatid, to follow. Na masundan po natin, mga kapatid, kung paano po siya naghugas ng mga paa sa mga disipulo. Upang maghugas ng paa sa isa't isa sa kababaang loob ng alipin. Ginawa po ito ni Jesus dahil po sa pag-ibig. Amen po ba? We should do, when we humble ourselves, mga kapatid, gawin po natin ito na may pag-ibig sa isa't isa. Amen po ba, mga kapatid? And serve. It should not be out of sense of duty. Ngunit dahil po sa pagmamahal. Amen po ba, mga kapatid? Mahal po ba natin ang isa't isa? Praise God, hallelujah, salamat po sa Panginoon. Jesus trying to teach us tungkol po sa humility and love, mga kapatid. Kababaang loob at pagmamahal po yung itinuturo po sa atin ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya tayo po, mga kapatid, katulad po ng ginawa sa mga disipulo, mga kapatid. Ito po ang ibig sabihin ng paghugas ng paa ng Panginoong Hesus sa mga disipulo. He trying to teach us, mga kapatid,
na ang bawat isa ay maghugasan ng ating mga paa. To show love, mga kapatid, and humility, mga kapatid. Hallelujah. Napakabuti pong ating Panginoon, mga kapatid. Kung paano niya tayo tinuturuan, kung paano tayo binibigyan ng himplo para po tayo mag-grow. Sa ating pong pananampalataya, sa buhay po natin, mga kapatid, kailangan po tayong mag-grow. Hindi hanggang dyan na lang po, mga kapatid. Hindi hanggang doon ka lang sa pamilya mo nagmamahal, kundi mahalin mo ano mang klase ng tao. Amen. Hallelujah. Letter D na po tayo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Humility is an expression of love. Wow. Pagpapakumbaba. What are the principles, mga kapatid, can we learn from this incident that are applicable to us today? Humility is an expression of love, mga kapatid. Love is the mark of a true disciple of Christ. Kung totoo po tayo naglilingkod sa Panginoon, walang matigas na puso sa pagmamahal. Amen. Sino man siya, ano mang ginawa sa'yo, mamahalin mo dahil lalambot yung puso mo dahil nandito si Kristo sa buhay mo, mga kapatid. Amen. Ako, sa buong buhay ko, mga kapatid, minsan sabi ko, pag ako'y, basta makita ko siya. Pero pag nakaharap ko siya, niyayakap ko siya, I love you my brother, I love you my sister, hindi ko magawa dahil nandito. Nagmanifest yung love ng Panginoon sa buhay ko. So salamat sa Panginoon at lagi niya akong tinutulungan. Lagi niya akong inaalalayan, mga kapatid. Humility is an expression of love. Kapag mahal po natin ang isa't isa, dapat ay dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa tungkulin. Nakuha po natin, mga kapatid, yung ibig kong sabihin. Kapag mahal po natin ang isa't isa, dapat ay dahil sa pagmamahal, hindi sa tungkulin, mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Ang pagpapakumbaba ay isang pagpapahayag ng pagmamahal. Amen. Humility, sabi ko nga, is an expression of love. The more spiritually matured we are, mga kapatid. Alam ko po, lahat po tayo mature na. Marami na tayong napakinggan, marami lang naitanim na word of God sa puso po natin. Amen. The more we will willing to humble ourselves, mga kapatid, to serve others. Handang magpakumbaba upang maglingkod sa iba, mga kapatid. Hallelujah. As we humble ourselves and serve, mga kapatid, we are modeling it to younger Christian. Just as our Lord Jesus modeled it, mga kapatid, to disciples. Whoever great is shall be the servant of all. Sabi po nga niya. Hindi po. Hindi po ba? Hindi po natin hinihintay na maglingkod. Hindi po natin hinihintay na maglingkod sa iba, mga kapatid, bago tayo maglingkod. Huwag mo siyang hintayin na lumapit sa iyo. Kung di siya lalapit, ikaw po ang lumapit. Amen. Handa kang maglingkod. Dahil sumusunod ka sa Panginoon, you are true disciple of Jesus Christ. Handa kang maglingkod, sino man siya, mga kapatid, willing kang lapitan siya, willing kang ipagamit yung buhay mo sa Panginoon para maglingkod, to serve. Na hindi po tayo ang maparangalan, mga kapatid, kundi po ang ating Panginoong Hesus. Ang makita po sa buhay natin, mga kapatid. Hindi po tayo. Hindi po nakukuha sa dami ng alam mo sa Bible, hindi po nakukuha kung gaano kagaling magsalita. Wala po yan, mga kapatid. Kung di nakikita po, mga kapatid, ang bunga, ang lahat ng salita, the Word of God, mga kapatid, nakikita po yung bunga sa mga buhay po natin. Amen. We did not wait for others to serve before we do, mga kapatid. Maging walang pag-iimbot, mga kapatid, sa buhay po natin. Amen. Every one of us po should realize that we need to come to Jesus. Every day for cleansing. In verse 10, mga kapatid, every day for cleansing, correction, forgiveness, and restoration, mga kapatid. Bawat isa po, mga kapatid, kailangan nating lumapit sa Panginoon.
Ako, ikaw, mga kapatid, kailangan po natin lumapit sa ating Panginoon dahil hindi po natin kaya. Araw-araw para sa paglilinis, pagtutuwid, pagpapatawad at restoration, numbalik sa ating Panginoon. Amen, hallelujah. So sabi po dito, sinabi sa kanya ni Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangan pang hugasan maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na siya. Kayo'y malinis na, bagamat hindi lahat. Bagamat hindi lahat. Be willing to serve without trying to reap the benefits, mga kapatid. To admit, mga kapatid, we need cleansing every day is also an expression of humility. Amen, hallelujah. So, ang mga tagasunod ni Jesus ay nakikilala sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagpapakumbabang gawa ng paglilingkod. Amen. So mga hindi umaasa nito at hindi kayang bayaran ito. Amen. Followers of Jesus distinguish themselves through humble acts of service. Nakikita po ba? Amen. Though little things, mga kapatid, love grows. Pag umpisahan mo sa maliit na bagay, iyan ay mag-grow, kapatid. Mag-grow. Kung hindi mo pa siya gaanong mapatawad, mag-grow unti-unti, mga kapatid. Grow, mga kapatid, whatever you may through today, mga kapatid, remember that Jesus loved you so much, mga kapatid. Never give up. Never give up, mga kapatid. Brothers and sisters, napakaikli ang mensaheng ito. Pero mga kapatid, unawain po natin kung ano po yung gustong ituro po ng ating Panginoong Hesus sa buhay po natin. Sa passage na yan, na John 13, verse 1 to 17, mga kapatid. Hallelujah. Jesus didn't come to earth because it was full of good people. We need Jesus, mga kapatid. He come because the world was full of sinners that the Spirit needed a Savior, mga kapatid. So thank you, Jesus, He come. Na siya ang nagligtas sa buhay po natin, mga kapatid. What He did in the cross, mga kapatid. Yung mensahe ni Pastora Eva, last Sunday, inulit ko pong pakinggan sa live, mga kapatid, dahil napakasarap pong pakinggan kung gaano tayo minahal po ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. What He did in the cross, mga kapatid. He obeyed the Father, mga kapatid, until the end. Until the end of His life, mga kapatid. He never gave up. We Christian, mga kapatid, like Jesus did at the cross, kung paano siya sumunod, paano siya nag-ubi sa kanyang ama, mga kapatid. Ganun sana ang gawin po natin sa mga buhay po natin, mga kapatid. Anuman ang trials na pinagdadaanan mo ngayon, anuman yung pagsubok, never give up, mga kapatid. He come because the world was full of sinners that the Spirit needed a Savior, mga kapatid. Ang pagsunod sa tawag ng Diyos ay maging sapat na pagpapakumbaba upang mahugasan ng paa ng isa't isa. Amen. Na mga tanda ng isang tunay na disipulo ni Kristo, mga kapatid. In my disciple journey, mga kapatid, I want to share with you, mga kapatid. Last night, mga kapatid, I want to share very short lang ang panaginip ko kagabi, mga kapatid. Dahil last night, mga kapatid, hindi ko pa matapos-tapos ang conclusion nito. Sabi ko kay Sister Erica, kaninang umaga nandito na siya sa church, isinend ko yung verse sa conclusion ko dahil wala akong naisend sa kanila. So sabi ko, mga kapatid, nagising po ako siguro before 3 a.m. Nag-pray po ako. Dahil ako po ay balisa, nag-pray po ako. Lord, help me. Ngayon po, pagkatapos ko pong nag-pray, mga kapatid, nakatulog po ako ulit. Binigyan po ako ng isang panaginip. Nanaginip po ako, mga kapatid, na nag-preach. Many times na nanaginip ako, pero this time, sabi ko, nanaginip po ako
na nag-preach, nakatayo po ako na nanaginip. Nung tumingin po ako sa harapan ko, tatay ko, pamilya ko ang nandyan sa harapan ko. Very short na panaginip po mga kapatid. I just want to share mga kapatid dahil dito ko napagtanto yung conclusion ko. Binigyan niya ako ng vision ng Panginoon. Yung sabi ko, Lord, nung nagising po ako mga kapatid, nung binigyan po ako ng panaginip na yon na tumatayo po ako na mag-pre-preach, mga kapatid, nakita ko ang buong pamilya ko, kapatid ko, mga pamangkin ko nandyan sa harapan, hindi ko po tinuloy yung preaching ko, umalis po ako, tumalikod po ako. Tapos bigla pong nagising na po ako. So I pray again. Lord, what was you trying to teach me, Lord? Ano po yung napanaginipan kong ito, Panginoon? Dahil nag-preach po ako, bakit po ako tumalikod? Bakit ko po hindi pinagpatuloy? Mga kapatid, hindi po natin. Lord, sabi ko, hindi ko po maunawaan. Pero alam po ninyo, nung natapos akong nag-pray, sabi ni Lord, don't stop, share the word of God. The voice of the Lord, don't stop to share the word of God. Sabi ko, Lord, salamat po, Panginoon. Kasi tumalikod ako, hindi ko po pinag-preach. Ayaw ko silang ipahayag ang salita ng Panginoon sa pamilya ko. Gusto ko sa iba. Pero mga kapatid, mga taong mahirap mahalin, much more to love and serve them. Kasi iyon ang hinihiling ng Diyos sa atin. We not choose anyone. Hindi tayo pwedeng mamili. Ayaw ko siya. Kasi lagi siyang nakasimangot. Di po ba? Ayaw ko siya dahil siya magagalitin. Ayaw ko siyang karapin. Ayaw ko lang siran. Pero I learn, mga kapatid, sa aking panaginip, na Lord, forgive me. Lord, forgive me. Alam po ninyo kung sino pong nagbigay ng never give up na message ko. Kauna-unaan ko pong message na tumayo, mga kapatid. Never give up ang aking ama na nauna na. Siya ang nagbigay ng message na yun sa akin, mga kapatid. Never give up. Share the word of God. Sabi nga sa Mateo 28:19-20. Amen. Gusto kong basahin sa aking verse, pero go ye therefore and makes disciple, mga kapatid, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Napakaliwanag at ituro at tinuruan silang gumanap sa lahat ng mga bagay na ipinagbilin sa Kanya. At tandaan ninyo, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Thank you, Lord. Sasamahan po tayo sa lahat ng panahon, mga kapatid. Kaya never give up serving the Lord. Magpatuloy lang po tayo maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Don't stop, share the word of God. In my dreams, mga kapatid, salamat. Binigyan po ako ng Panginoon ng vision. So sabi ko, Lord, help me. Kasi gusto ko nang mag-stop na mag-share sa pamilya ko dahil minsan may matigas na ulo. Minsan hindi maraming bagay. Pero mga kapatid, hindi po natin pwedeng piliin. Hindi natin pwedeng piliin, mga kapatid. So of those whom the Lord brings us to disciple, mga kapatid. Kung ano yung binigay ni Lord na i-disciple mo, i-disciple mo, gawin mo, kapatid. Kasi iyon po, doon ka po mag-grow, kapatid. Doon pala, kung gusto mong malaman kung ano yung tunay na paglilingkod sa Panginoon, you will go deeper, mga kapatid. As we go on, read our Bible every day and pray every day, marami po tayong matututunan. Lagi ko pong naaalala, yung kanta ko nung bata pa po ako, mga kapatid, na read your Bible and pray every day. Yun lang ang alam kong kanta noon, mga kapatid, nung sumasama kami sa church. Yun na lang ang lagi kong kinakanta. Sa John 11:35 na lang yun ang aking verse. Pero nung sinimulan kong basahin ang Biblia, everything, siya yung rason, mga kapatid, to worship Him, to adore Him, mga kapatid. So, kailangan po natin, mga kapatid, na magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Napakaganda po, mga kapatid, nung bumangon po ako ng umaga, nanalangin po ako bago ako pumunta dito, na hinabol ko po yung bus.
na alas 10. Kasi nagbus po akong papunta dito. So doon na naman ako tinis ng Panginoon, yung pananampalataya ko. Dahil ang dami siksikan sa bus, Lord, sabi ko ganyan, Lord, I'm your servant, Lord, help me, Lord. Because love compels us to do, mga kapatid. So, dahil ang pag-ibig ng Diyos ang nagtulak po sa atin na gawin ito. We obey because we love God, mga kapatid. We serve because we love God. Di po ba, mga kapatid? Amen. Naguhugas po tayo ng mga paa because we love God, mga kapatid. Hindi po turuan. Sabi po dito, we can see in John 14:15. My last verse. Ano pong sabi niya? Kung mahal ninyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos. Amen, hallelujah. If you love me, keep my commandments. Are you keeping the commandments of the Lord in your heart, mga kapatid? Are you willing to obey, to love through humility? Kailangan mayroon yung pagmamahal lagi. Ang battles ko nandyan sa tabi-tabi ko lagi, mga kapatid. Ang asawa ko, ang pamilya ko, Lord, in the name of Jesus, someday, mag-grow siya sa pananampalataya. Hindi po ako sumusuko, mga kapatid. Hindi po ako sumusuko, mga kapatid. Ang pagsubok ng isang tunay na alagad na disipulo ni Kristo ay ang pagsunod sa pag-ibig. Kaya nandito po yung pagmamahalan ng bawat isa, mga kapatid. Magmahalan po tayong bawat isa, mga kapatid. Anuman, sino man siya. Go ye and make disciple of all nations, mga kapatid. Sa lahat ng lugar, mga kapatid. Sa lahat ng lahi, anumang lahi yan, mga kapatid. Mapag-Grego man, mga kapatid, makapamuslim. Sige, share the word of God. Amen, hallelujah. So, mga kapatid, obey to love through humility, mga kapatid, na may pag-ibig. We must submit ourselves to God and allow Him to work in us. Allow Jesus to your heart, mga kapatid. He gave you seat, mga kapatid, to sit with Him, to eat with Him. Amen. We must submit ourselves to God and allow Him to work in us, mga kapatid. Our Lord Himself set an example for us to follow. Expressing love through humility, mga kapatid. Whoever desires to be great shall be the servant of all. Amen. So like Jesus did to disciple, mga kapatid, He obeyed na maghugas ng mga paa ng mga disciple dahil gusto niyang matuto sila, may gustong ituro ang Panginoon po sa kanila. Amen. Hallelujah. Jesus' example suggests that loving as He has loved means taking the role of a servant, mga kapatid. Caring for the needs of others without expecting anything in return, mga kapatid. Not only for those who treat you as well, mga kapatid, but even for those who disappoint us, and hurt us, and betray us, mga kapatid, love them, mga kapatid. Sabi po ng Panginoon, love one another as I have loved you. So magmahalan po tayo, mga kapatid. Sabi ko nga, walang matigas na puso sa ating Panginoon. Lalambot yan. Amen. Amen. Hallelujah. Kung may pangangailangan ng iyong kapatid, ibigay mo, tulungan mo siya. Kung nalulungkot, yakapin mo. Anong kailangan mo? Magkano? Di po ba, mga kapatid? Hallelujah. Magtulungan po ang bawat isa. I-treat mo siya, mga kapatid. Amen. Sabi nga, whoever desires to be great shall be the servant of all. Amen. Hallelujah. Obey to love through humility. Kahit na-hurt ka sa Kanya. Kahit nasasaktan ka sa mga salita niya. Lord, help me to love others the way you did to me, Lord. Kasi minahal mo ako unconditionally. Dapat kong ibigay sa Kanya.
Kahit sinasagot ka. Kahit sinisimangutan ka. Praise the Lord. I love you all mga kapatid. Amen. Hallelujah. Gawin po natin magmahalan po tayo mga kapatid. Ngayon po mga kapatid, dahil noon before na nakaugalian ng mga Hudyo nung unang panahon mga kapatid sa Biblia, na kapag dumating yung panauhin sa hapunan mga kapatid, hinuhugasan ng alipin ang mga paa nila, di po ba? So sa pangyayaring ito, nalalapit na ng kamatayan ni Jesus, walang alipin na naroon at tila walang sinumay sa mga alagad ang nag-alok ng pag-uhugas ng paa. So ang Panginoong Jesus lamang. He is the reason of everything. He is the reason of everything. Sabi ko, Lord, sabi ko pagod na ako. Minsan nakakaramdam din po ako ng pagod. Lord, pagod na po ako, pero tulungan mo po ako. Palakasin mo po ako. Kahit anong pagdadaanan ko, hindi nyo nakikita sa aking mukha na may mga pinagdadaanan ako, that because of the love of the Lord, mga kapatid, because He cares for me, He provide everything my needs, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. Marami akong nararamdaman sa ang baywang ko, minsan hindi na makalakad. Sabi ko po mga kapatid kay Brother Arnil, sa 9 hours, 10 hours na ako'y nakatayo sa shop, sabi ko parang napapagod na ako. Sabi niya sa akin, pag naririnig yung sinasabi ko napapagod na ako, huminto ka na kasi sa pagtatrabaho, kaya naman kitang buhayin. Sabi niya, kaya mo akong buhayin pero marami akong binubuhay. Pero praise the Lord, salamat po sa Panginoon. Mga kapatid, we are blessed, mga kapatid, we are blessed. Tunay nga po tayong pinagpala ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sumunod lang po tayo, mga kapatid, the Lord. Sumunod lang po tayo. Huwag po tayong mag-give up. Dahil sa pagdating ng panahon, tayo po ay aani. Tayo po ay aani sa pinangako ng ating Panginoon na ibinigay na regalo, walang bayad, na yung buhay na walang hanggan, mga kapatid. Makakamtan po natin kung hindi po tayo mag-give up. Kaya, never give up serving the Lord, mga kapatid. Patuloy lang po tayo na magmahalan, maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Whatever disappointed na persecuted na nararamdaman mo sa buhay mo, na minsan pakiramdam mo hindi ka mahal, mahal tayo lahat ng Panginoong Jesus. Nandyan po yung pagmamahal ng Panginoon na unconditional love, mga kapatid. Kaya magmahalan po tayo. Lahat po tayo mamaya mag-ice cream. Yes! Can I call the worship team? Amen. Hallelujah. So, pagpatuloy lang po tayong maglingkod sa ating Panginoon, tunay nga po tayo ay tunay na pinagpala ng Panginoon. Totoo tayong maglilingkod sa Panginoon, makakamtan po natin yung buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya magpatuloy lang po tayo, mga kapatid, na lumakad. Mag-focus lang po tayo, mga kapatid, sa kalooban po ng ating Panginoon. Amen. Let the will of God be done in our lives, mga kapatid. I-surrender po natin yung buhay po natin sa ating Panginoong Jesus. Amen. I-surrender po natin lahat. Ang kalungkutan na yan, mapapalitan ng joy. Amen. Hallelujah. Kung kasama po natin ang ating Panginoong Jesus, napakasarap pong maglingkod. Lagi kong sinasabi sa aking pamilya, napakasarap, walang-wala na. Hindi na may ko-compare sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon pa ba tayo hihinto, mga kapatid? Go, go, go lang po tayo. Kahit anong gawin mo, magpatuloy. Anong gawin ng iba sa'yo, magpatuloy lang po tayo maglingkod sa ating Panginoon. Shall we all stand, mga kapatid? Thank you, Lord, for His word today. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita sa umangang ito, Panginoon. Salamat po sa itinuro mo sa amin, Panginoon, kung gaano namin you are the example to us to obey, to love through humility, Ama, Lord Jesus. Thank you so much, Lord, for loving us, O God. Unconditionally, Lord Jesus. Ibinigay mo na po, Panginoon, ang lahat sa amin, O God. Wala na kaming hahanapin pa, O Diyos. Tunay nga napakadakila mo, O Lord God.
Napakadakila mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. What you did in the cross, Lord Jesus. Thank you for loving us. John 3:16. How God loved the world. He saved us from sin, mga kapatid. He gave His life for us. So brothers and sisters, continue to serving the Lord faithfully in your life. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. There is none like you. Let us sing worship team. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. We surrender everything to you, Lord God. We surrender our heart, Lord. Change our heart, oh God. Change our hearts, Lord, to love more like you, Jesus. To love more, Lord Jesus, like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none Yes, there is none like you, Jesus. You deserve all the highest praise, Lord. You deserve the highest glory alone, Lord Jesus. Father, we thank you, Lord God. I can search for all eternity long and find there is none. There is none like you. Once more, give your praise to the Lord. Hallelujah. There is none like Give Him praise. Give Him honor. Because He deserves it. no one else can touch my heart. Yes, no one else, Lord. Hallelujah, Jesus. I could search for all eternity long and find there is none like You. Father God, in the mighty name of Jesus, we thank you, Father, for your message today for us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, help us to love, to obey, Lord God. At may pagpapakumbaba, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, yung mga puso po namin na mapagpatawad, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na may pusong mapagmahal like you, Lord Jesus. Lord, thank you so much, oh God. Thank you, Lord, for loving us, oh God. Hindi po sapat, Panginoon, ang pasasalamat. But we give you all our hearts, Lord, our lives to you, Lord God. We surrender everything to you, Lord God. Patuloy mo kaming hubugin ang aming mga puso, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na palaguin ang aming pananampalataya sa iyo, Lord God. Until the end, what you did, Jesus, at the cross, oh Lord God, patuloy mong sinunod ang ating Ama, Panginoon. Until the end, you never give up, Lord. Lord, turuan mo kami, Panginoon. Tulungan mo rin po kami na magawa rin po namin ang makasunod sa iyo ayon sa iyong kalooban, O Lord God. Lord, let your will be done, Panginoon, sa mga buhay po namin, O Lord God. Ikaw lamang po, Panginoon, ang may taas. Ikaw lamang po, Panginoon, ang mapapurihan. Ikaw lamang po ang madakila, Panginoon, sa aming mga buhay. Wala nang iba, Panginoon. Dahil you deserve all the highest adoration and thanksgiving po sa mga buhay po namin, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos. Salamat, salamat po, Ama. We love you, Jesus. We love you, Lord God. Patuloy ka nga po, Panginoon, nahawakan yung mga buhay po namin, Panginoon. Patuloy mo kami i-cover, Panginoon, by your precious blood, Panginoon. Na hindi po kami mabubuwag, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
Thank you, Lord. Bless every one of us, Lord God. Bless mo kaming lahat, Panginoon, na makapagpatuloy. Panginoon, ayon lamang po sa iyong kalooban, O Lord God. I-bless mo kaming lahat to grow, Panginoon, to more deeper, Panginoon, to grow more in prayer, Panginoon, Lord God, in the name of Jesus. Thank you, Father God. We commit everything into your hands, sa mga titira po naming mga oras. Sa araw na ito, protect us and guide us, and let the Holy Spirit, Panginoon, mang-control po sa lahat ng mga lakad po namin, O Lord Jesus. Lord, thank you, Lord. Bless mo, Panginoon, ang mga buhay, Panginoon, Lord God, na nakijoin sa aming live, Panginoon, ang mga nanood, Panginoon, nakinig ng iyong mga salita. Touch their heart, Lord, in the name of Jesus. Lord, bless mo din sila. Guide mo sila, Panginoon. Patuloy mo po sila. Palakasin din po, Panginoon, ang mga kapatiran namin. Hindi po namin nakasama, O Lord God. Thank you so much, O Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. God bless for everyone. Amen. To all, God, all be the glory. Amen.